Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Naranasan niyo na bang mabuli ng dahil sa itsura niyong hindi masikmurang tignan ng iba? Kung hindi pa, maswerte kayo. Ako kasi, buong buhay ko ay nilalayuan ng mga tao dahil sobrang pangit ko raw. Wala ako ni isang kaibigan na tanggap ako. Ang malala pa ron, inisip ng mga tao na isa akong aswang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Samantha at ibabahagi ko sa inyo ngayon ang hindi kaaya-ayang pangyayari sa aking buhay. Kasama ng aking Lola Perla na kasing pangit ko raw, sabi ng mga tao. Lola, bilisan niyo pong tumakbo at baka mahuli tayo ng aswang na yon. Teka lang naman, Apo. Alam mo namang masakit na ang tuhod ko. Itiisin niyo na lang po, kesa naman po mahuli at malapa pa tayo ng aswang. Sino ba naman kasing may sabi sa yung aswang itong humahabol sa atin ngayon? Abay, malamang po na aswang talaga yun. Sino ba namang ordinaryong taong aakyat ng nyug tapos biglang lilipad? Baka naman ibon lang yon, Iha. Ano pong ibon? Hindi po yun ibon, La. Ang laki-laki niya po tsaka narinig niyo naman kung gaano kalakas ang ingay paglipad nun. Paano ka nga nakakasiguro, Iha? Nakita mo bang itsura nun? Ang dilim-dilim na kaya. Ano ba naman kayo, Lola? Bilisan niyo na nga lang po ang pagtakbo dyan. Ayusin mo rin yung flashlight mo, hindi ko makita ang dinadaanan natin, Apo. 10:00 na ng gabi nang makauwi kami ni Lola Perla mula sa kumare niya roon sa kabilang baryo. Birthday kasi ng bunso ng kanyang kumare at inimbita siya, kaya sinama niya na rin ako. Yun nga lang, ginabi kami ng uwi kahit maaga naman sanang natapos ang selebrasyon. Nakipagchismisan pa kasi ron ng lola ko, tsaka naghintay rin ng ipapauwing ulam. Kung nakinig nga lang si Lola Perla sa akin, hindi sana kami ginabi ng uwi. Doon na nga kami dumaan sa Nyugan kasi may shortcut doon. Kung sa kabahayan kami dadaan, matatagalan kaming makarating sa bahay. Sa kasamaang palad, ayun na nga ang nangyari. Tahimik lang kaming naglalakad ni Lola Perla nang bigla akong makakita ng dambuhalang tao sa itaas ng nyug. Ang ikinagulat ko pa ay nang bigla itong lumipad at hinabol na nga kami. Buti na lang talaga nagawa naming makatakas sa pangyayaring yun. Ay, sa wakas, nakauwi rin tayo. Madali ka't ikandado mo na yung pintuan, Apo. Opo, Lola. Walang yang nilalang na yon. Gusto pa yata tayong lapain nun. O di naniwala na po kayong aswang yon. Hindi nga sana kasi wala namang masamang aswang dito sa baryo natin. Pero ano pa bang magagawa ko? Nakita ko na. Mabuti naman po kung ganon. Akala ko aabutin ako ng umaga sa pagkumbinsi sa inyo na aswang po yun eh. Pero bakit naman lumilipad yun, Samantha, Apo? Hindi kaya manananggal yun? Abay, malay ko po. Ang mabuti pa matulog na lang po tayo. Nababanas pa rin po ako dun sa bruhang nakaaway ko kanina sa handaan eh. Nakaaway? May nakaaway ka, Iha? Sino naman yon? Hindi ko po kilala, basta wala naman pong bago. Inaasar pa rin po niya ang itsura ko. Abalo ko yun ah. Bakit hindi ka nagsumbong sa akin kanina, Apo? Na ipagtanggol sana kita. Abala po kayo sa pakikipagchismisan dun sa kumari nyo. Naku, pasensya ka na, Apo. Hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga ay wala kang tinatapakang ibang tao. Hayaan mo silang mamroblema sa itsura mo. Wow, Lola. Di parang sinasabi nyo na rin pong pangit talaga ako. Hay nako, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Basta magpakumbaba ka lang. Huwag mo silang papatulan. May sayad yata sa utak ang mga yan at wala nang magawa sa buhay. Napabuntong hininga ko ng malalim, tsaka nagpaalam kay Lola na papasok na ako ng kwarto ko para matulog. Pero ang totoo, nahihirapan na akong makatulog. Bata pa lang, lagi na akong binubuli ng mga tao dahil sa kapangitan ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang pambubuli na yon kahit dalaga na ako. Nahihirapan pa rin akong tanggapin ang katotohanan yon. Itong kapangitan ng itsura ko, ginawa itong basihan ng mga tao sa sinasabi nila na baka aswang daw ako. Ito rin ang dahilan kung bakit nandito ako nakatira sa lola ko rito sa baryo. Taga-syudad naman talaga ako Nandun ang aking buong pamilya.
Kaya lang, halos araw-araw na akong binubuli doon at umaabot pa sa puntong sinasaktan na ako ng pisikal kahit wala naman akong ginagawa sa kanila. Kaya ayun, naisipan nila Inay at Itay na ipadala ko rito sa baryo. Dito na lang daw ako manirahan kasi mas ligtas ako sa pambubuli, pero meron pa rin naman. Hindi nga lang kasinlala ng mga naranasan ko sa syudad. Maya-maya pa, nakarinig ako ng boses ng aswang na parang sumisigaw, kaya wala sa oras akong napatulog bigla dahil sa kaba. Kinaumagahan, maaga akong ginising ni Lola Perla. Late na akong nakatulog kaya inaantok pa ako, pero pilit niya talaga akong ginigising. Bakit po ba, Lola? Ang aga pa po, oh. Aba, anong maaga tanghali na, oh? Sumikat na nga ang araw, apo. Lola naman tignan niyo nga po ang orasan, oh. 6:00 pa lang po. Kaya nga tanghali na, abay batugan ka talagang bata ka. Kasi naman po late na tayong nakauwi kagabi. Bumangon ka na nga lang dyan at may lakad pa tayo. Samahan mo ko. Po, lakad na naman? Diyos ko la, araw-araw na lang po ba tayong may lakad? Hoy apo, gabi tayo lumakad kagabi, kaya hindi yun matatawag na araw-araw. Ewan ko po sa inyo, corny nyo. Saan na naman ba tayo pupunta ngayon? Kay Lorenzo. Po, sino yun la? Bago kong kakilala na manghihilot. Ang sakit-sakit kasi ng likod ko, apo. Baka nalamigan ito kagabi. Taga saan naman po yan? Dito lang sa baryo natin. Bagong lipat yun, apo. Kung hindi ako nagkakamali, magdadalawang buwan pa lang yata siya rito. Napailing na lang ako tsaka napakamot ng aking ulo. Bumangon na nga ako at nagtungo sa kusina para magluto, pero nakapagluto na pala si Lola. Naunahan niya ako roon kaya kumain na nga rin ako. Tapos na raw siyang kumain. Pagkatapos nun, niyaya niya na kagad ako na aalis na raw kami. Ni hindi niya na rin ako pinaligo kasi wala naman daw pinagkaiba. Pangit pa rin daw ako. Ayos talaga ang Lola Perla kong yun. Dumadagdag pa sa pang-aasar sa akin. Pero syempre, hindi naman ako nasasaktan kung si Lola ang mambubuli sa akin kasi alam ko namang palabiro lang yun. Tsaka syempre pareho naman kaming pangit. Naglalakad lang kami papunta doon sa bahay ng sinasabi niyang Lorenzo. Pagdating namin, walang tao sa bahay. Sobrang tahimik. Niyaya ko si Lola Perla na umuwi na kami kasi mukhang may maagang lakad yung sinasabi niyang Lorenzo. Pero ayaw umuwi ni Lola. Naghintay muna kami roon ng ilang minuto hanggang sa dumating na nga ang hinihintay namin. Gaya ng inaasahan, may katandaan na nga talaga ang lalaking yon, pero mas matanda nga lang si Lola. Magandang umaga, Lorenzo. Uy, Lola Perla, ikaw pala yan. Magandang umaga rin sa'yo. Wala ka bang mahalagang lakad ngayon? Magpapahilot sana ako Ang sakit ng katawan ko. Saktong-sakto, wala akong lakad. Sino pala itong kasama mo? Si Samantha, apo ko. Manang-mana sa'yo ha. Magandang umaga, iha. Magandang umaga rin po. O siya, tuloy kayo sa loob. Pasensya na't maliit lang ang espasyo nitong bahay ko ha. Ako lang naman kasi ang mag-isang nakatira rito Walang problema, Lorenzo. Ano nga pala yung bitbit mo? Ulam ba yan? Ito? Oo, karning baboy. Binili ko sa palengke. Mura pa kasi, hindi pa nabibili ng mga komprador. Kaya pala maaga kang lumakad. Buti naman at naabutan mo pa. Oo nga Mawalang galang na po, Mang Lorenzo. Nakasisiguro po ba kayong sariwayang nabili niyong karne? Oo naman, iha. Sariwang-sariwa talaga ito. Ganun po ba? Mukha po kasing hindi na sariwa Medyo nangangamoy na po Nangangamoy? Hindi naman. Naku, baka hindi ka lang sanay sa amoy na to, iha. Ganito talaga ang amoy niyan. Malansa. Mukhang kakaiba po kasi talaga ang amoy, Mang Lorenzo. Ano ka ba, apo? Tumahimik ka na nga lang dyan. Hayaan mo na yung karne niya. Totoo naman po kasi, Lola. Ang baho-baho. Pasensya ka na rito sa apo ko, Lorenzo, ha? Ganito talaga yan Hindi kasi marunong kumilatis ng karne.
Wala yun. Ganito na talaga mga kabataan ngayon. Oo siya, maupo muna kayo rito at kukunin ko lang sa silid ang mga gamit ko. Pasimple kong inoobserbahan ang bahay na yon habang wala pa si Mang Lorenzo. Palinga-linga ako sa paligid. Wala naman akong nakikitang kakaiba pero may nararamdaman akong hindi tama. Hindi na nga ako mapalagay roon hanggang sa lumabas na si Mang Lorenzo sa silid niya. Sinimulan niya na kagad hilutin ang lola ko. Tahimik lang akong nakaupo roon habang nakatingin sa kanilang dalawa. Kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan nila hanggang sa matapos na nga. Inabutan ni Lola Perla ng salapi si Mang Lorenzo at tinanggap naman ito ng huli. Pagkatapos nun, nagpaalam na kami ni Lola para umuwi. Habang naglalakad nga kami pabalik sa bahay, hindi ko maiwasang pag-usapan ng tungkol sa lalaking yun. Parang may mali kasi sa kanya. Lola, wala po ba kayong napapansing kakaiba kay Mang Lorenzo? Kakaiba? Ano naman yon, iha? Hindi ko nga po maipaliwanag Basta po, parang may mali sa kanya. Mali? Ano ba yung sinasabi mo dyan? Parang pamilyar po kasi sa akin ang postura niya. Hindi ko lang po talaga matandaan kung saan at kailan ko ba nakita. Napaka-weirdo mo talagang bata ka. Huwag mo na ngang isipin yan. Hindi po Para po kasing ano Ano? Parang kasing laki niya po yung dambuhalang nilalang na nakita natin kagabi sa Niyogan. Ano? Diyos ko kang bata ka. Ang layo-layo kaya nun. Magkahawig nga lang po. Hay nako, ewan ko sa'yo. Ginawa mo pang aswang si Lorenzo. Sobrang imposible nun. Paano nyo naman po nasabing imposible yun? Kasi walang palyang nagsisimba ang taong yon kada araw ng linggo. Madalas ding nagpupunta sa simbahan kahit walang misa, nananalangin lang. Paano nyo naman po nalaman? Minsan nakikita ko, minsan naman naririnig ko sa mga tao. Talaga po? Oo, kaya tigilan mo na yung panghuhusga mo. Saglit akong tumahimik habang patuloy kaming naglalakad ng lola ko. Ayoko na sanang pag-usapan pa ang tungkol doon kasi hindi naman ako sigurado sa mga napapansin ko. Kaya lang, hindi ako pinatatahimik ng sarili kong utak. Pakiramdam ko, kailangan kong siguraduhin ang mga bagay-bagay para hindi na ako malito pa o magduda. Kaya nagsalita ulit ako. La, ang baho po kasi ng bahay ni. Ano naman ngayon kung mabaho, apo? Kakaiba po kasi ang amoy Nagtitiis lang ako kanina pero malapit na po talaga akong masuka. Parang amoy patay. Talaga? Bakit parang hindi ko naman naamoy yon? Yung dala niyang karne lang ang naaamoy ko. Basta po, parang may amoy patay po talaga Hindi kaya aswang po talaga si Mang Lorenzo? Abay, loko kang bata ka. Tigilan mo nga yan, Samantha. Alam mo namang masama ang mambintang. Ano pang pinagkaiba mo ron sa mga taong nagsasabi na isa ka ring aswang dahil dyan sa itsura mo? Grabe naman po, Lola. Ibang bagay naman po yun. Hindi, pareho lang yon. Nanghuhusga ka na rin ng kapwa, apo. Masama yan. Heto na nga po, tatahimik na. Mabuti. Siya nga pala, mamayang gabi na pala ang selebrasyon ng anibersaryo sa kasal ni Doña Mercedes. Inimbitahan niya ako noong nakaraang linggo, iha. Sumama ka sa akin, ha? Ayan na naman po tayo Puro na lang kayo may lakad. Wala nang katapusang lakad. Abay, malamang. Alangan namang gagapang ako. Ewan ko po sa inyo, Lola. Ang corny-corny nyo talaga. Matapos ang halos 20 minuto naming paglalakad, nakauwi na rin kami sa bahay. Pinilit pa ako ni Lola Perla na sumama sa kanya mamayang gabi. Doon nga raw kami pupunta sa bahay ng kilala niyang mabait na mag-asawa sa kabilang baryo, kung saan kami dumalo ng kaarawan. Mayaman ang mag-asawang yon pero wala raw silang anak. Baka baog ang isa sa kanila. Ang bilis lang talaga ni Lola na makahanap ng bagong kaibigan kahit mukha rin siyang aswang sa itsura niya. Ano na, apo? Sasama ka sa akin mamaya, ha? Titignan ko po, Lola. May gagawin pa po kasi ko ngayon Ano naman ang gagawin mo? May lakad ka ba?
Opo, rarakit ulit ako, pandagdag sa aking ipon. Malapit na rin po kasing matapos ang school year na to eh. Sa susunod na pasukan, mag-aaral na po ako ulit. Ay, oo nga pala, Iha. Sige, mag-iingat ka, ha? Opo, Pero samahan mo pa rin ako, Apo. Mamayang gabi pa naman yon. titignan ko nga po. Abay, wag mo nang pag-isipan pa. Nasa kabilang baryo kaya yon at gabi na rin gaganapin ang selebrasyon. Hahayaan mo ba ang lola mong pumunta ron na mag-isa at umuwi rin mag-isa? Hindi ka ba mag-aalala sa akin na baka mapahamak ako sa daan? Naku, nakuha niyo pa talaga akong konsensyahin, ano? Pwede namang hindi na kayo dumalo ron. Hindi naman kayo mahalagang bisita para sa kanila, kung sino man ang mga yan. Aba, lahat ng bisita ay mahalaga lalo na kapag sila na mismo ang nag-imbita sa akin. Oo na po, Lola. Basta hayaan niyo po muna akong magbanat ng buto sa araw na to. Maghahanap ako ng trabaho. Nag-iipon kasi ako ng pera para may pambayad ako ng matrikula sa susunod na taon ng pasukan. Huminto nga lang ako sa pag-aaral para makapag-ipon muna. Kung sapat na ang maiipon ko, tsaka ako papasok ulit sa kolehiyo. Kaya ayun na nga, nagpaalam na ako kay Lola at lumakad na. Bandang 10:00 ng umaga nang makahanap ako roon sa kabilang baryo kasi may nagpapalaba. Ang pakilala niya sa akin ay si Doña Mercedes daw, kaya medyo nagtaka ko. Parang ganun din kasi ang pangalang binanggit ni Lola sa akin na bago niyang kaibigan. Nagpakilala na nga ako sa kanya tsaka binati. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang sabihin kung ano ang gagawin. Ano nga ulit ang pangalan mo, Iha? Samantha po, Doña Mercedes. Okay, Samantha. Ang gusto ko sanang mangyari, bilisan mo ang paglalaba. Kailangan ko nang isuot mamayang gabi ang bestidang ito eh. Kaya dapat maisampay mo na kagad habang mataas pa ang sikat ng araw. Masusunod po, Doña. May selebrasyon kasi akong gagawin mamaya para sa anibersaryo ng kasal namin ng asawa ko. Handa na yung damit niya pero yung akin hindi pa. Kaya bilisan mo ang kilos mo ha. Huwag kang mag-alala, mataas ako magpasahod. Ibibigay ko kagad sa'yo pagkatapos mong labhan at patuyuin yan. Opo, Doña Mercedes. O siya, magsimula ka na, Iha. Panay ngiti at tangulang ako kahit medyo nakakailang makipag-usap sa mayayaman. Mukhang hindi mabait ang Donya, pero hindi rin naman siya mukhang istrikta. Parang ordinaryong mayamang babae lang. Mas lumalakas nga ang palagay kong siya talaga yung Doña Mercedes na tinutukoy ng lola ko. Lalo na't nabanggit ng Donya ang tungkol sa anibersaryo ng kasal nila ng kanyang asawa na gaganapin mamayang gabi. Nagsimula na nga ako sa aking trabaho. Hindi lang isang damit ang nilalabhan ko. Medyo marami rin ang mga yon. Pero isang bestida nga lang ang gusto ni Doña Mercedes na siyang uunahin ko. Kaya yun na nga ang aking ginawa. Ingat na ingat ako sa paglalaba kasi baka masira ko pa. Mukhang mamahalin pa naman yun. Inuna ko na lang muna labhan yung bestida ng Donya bago ang iba. Pagkatapos ay sinampay ko na nga yun sa sampayan nilang nasa likuran ng kanilang bahay. Tsaka ako nagpatuloy sa paglalaba. Kaya lang, biglang may asong lumabas mula sa kung saan at tinatahulan niya ako. Naku, Doggy, peace tayo ha. Huwag mo akong tinatahulan dyan. Aba, inaano ba kitang aso ka? Diyan ka lang ha, huwag kang lalapit. Anak ng tokwa, hoy, huwag kang lumapit sa akin, diyan ka lang, Doggy. Naku naman, oo. Doña Mercedes? Ma'am, sa inyo po ba itong aso? Mukhang mangangagat po yata ito eh. Donya, nandyan po ba kayo? Diyos ko, bakit walang sumasagot? Naloko na talaga ito. Teka, hoy, aso! Anong ginagawa mo? Lumayo ka riyan sa bestida ng Donya! Alis! Alis! Hindi ko malaman kung anong mali sa asong yun. Parang baliw na aso yata kasi tinatahulan niya ang sinampay kong bestida ng Donya tsaka niya itong inangat-ngat. Kaya sobrang natataranta na ako sa pagsuway dito. Kaya lang, ayaw talaga nitong paawat. Halos mangyak-ngyak na nga ako sa kasisigaw. Binabato ko na nga ng kung ano-anong bagay ang asong yun pero ayaw talagang tumigil. Hindi rin ako makalapit kasi baka kagatin ako. Hanggang sa napaigtad na lang ako sa gulat nang biglang lumabas ng bahay si Doña Mercedes.
kung saan ako naglalaba. Paglabas niya, tumakbo rin palayo ang aso. Anong nangyayari dito? Nako, ang bestida ko! Donya, anong nangyari sa bestida ko, Samantha? Mahabaging langit, bakit gusot-gusot na ito? Kasi po, yung aso po Anong aso? Kinagat po ng aso, Donya. Nilalaro niya po at… Ano? At hinayaan mo lang? Bakit mo hinayaang punitin ng asong yun ang bestida ko? Pasensya na po talaga, Doña Mercedes. Hindi ko po alam ang gagawin ko Natakot po ako sa aso, mukhang nangangagat po kasi. Diyos ko naman, hindi mo man lang ba naisip kung gaano kamahal ang bestidang ito? Tapos hinayaan mo lang na masira? Pasensya na po talaga, Donya. Anong magagawa niyang pasensya mo kung nasira na ang bestidang isusuot ko mamaya? Bayaran mo ito. Po? Narinig mo ko, Samantha. Bayaran mo itong bestida ko. Higit 1,000 ito nung binili ko. Pero may awa pa rin naman ako. Kaya sarado 1,000 na lang ang ipapabayad ko sa'yo. Po, pero wala po akong ganung kalaking halagang pera, Donya. Abay, problema mo na yan. Basta bayaran mo ito. Nakiusap ako sa Donya na wag niya na akong pagbayarin kasi masyadong malaki ang halagang yun para sa akin. Ipinaglaban ko rin ang karapatan ko na hindi ko naman yun kasalanan dahil ang asong ligaw naman ang sumira nun. Tsaka kung lalapitan ko ang aso, baka makagat pa ako at magka-rabies. Kaya lang lalong nagalit si Doña Mercedes sa pangangatwiran ko. Umuusok na ang ilong niya sa galit. Bigla ko tuloy naalala ang sinabi ni Lola Perla na mabait daw ang Doña Mercedes na ito. Walang dudang nagkamali ang lola ko. Panay pagkukumbaba pa rin ako sa Donya hanggang sa may lalaking biglang dumating na sa hula ko ay asawa niya. Mahal, ano nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw riyan? Mahal, mabuti naman at nandito ka. Tignan mo nga itong bestida ko para sa selebrasyon nating mamayang gabi Sirang-sira na. Kasalanan ng babaeng yan. Bakit? Ano bang nangyari dyan? Ninatngat ng asong ligaw at hindi man lang pinigilan ng labanderang yan. Pasensya na po talaga. Hayaan niyo po, babayaran ko po yan. Ay nako, ikaw talaga Mercedes. Gumagana na naman ang iyong ugali. Huwag mo nga pakitaan ng ganyang pag-uugali itong sino ka nga ba ulit, Iha? Samantha po. Okay, Samantha. Ako si Don Perfecto. Pagpasensya mo na ang ugali ng asawa ko, ha? Nagmamaldita na naman Pero mabait talaga yan. Ayos lang po yun, kasalanan ko naman po Hoy, nandito pa ako. Kung makapag-usap kayo parang walang ibang tao rito Basta nagkasundo na tayo, Samantha. Wala kang sasahurin sa akin kasi hindi mo naman natapos ang trabaho mo. Nasira mo pang bestida ko. Umuwi ka na nga lang. Pero Donya, huwag ka nang magsalita pa. Simulan mo nang maghanap ng pera at nang mabayaran mo na itong bestida ko. Pati susuotin ko mamaya poproblemahin ko patuloy. Tsaka ikaw na babae ka, wag kang magtatangkang takasan ako sa utang mo dahil ipapahanap kita. Talagang makukulong ka kung tatakasan mo ko. Naiintindihan mo? Mahal naman. Huwag naman ganun. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Perfecto. Manahimik ka nga muna riyan. O ano, Samantha? Naiintindihan mo ba ako? Opo, Doña Mercedes. Mabuti kung ganon. Pwede ka nang lumayas dito. Naaalibadbaran na ako sa pagmumukha mong yan. Ang pangit-pangit na nga, ang tanga-tanga pa. Naiyak na lang talaga ako sa mga salitang naririnig ko mula kay Doña Mercedes. Hindi ako makapaniwalang mabait ang tingin ni Lola Perla sa kanya. Namumroblema na nga ako kung saan hahanap ng 1,000, nasaktan pa sa pagkutsa ng Donya sa itsura ko. Kahit kailan talaga, hindi na nilulubayan ng mga tao ang mukha ko. Umalis na lang ako sa malaking bahay na yon habang humihikbi ako. Sinubukan akong pigilan ni Don Perfecto para pagaanin ang kalooban ko. Pero nagpaalam na lang ako sa kanya. Mabuti pa ang Don may kabaitan pa. Yung asawa niya, halimaw naman pala kung magalit. Palakad-lakad lang ako sa kabahayan at hindi ko pinapansin ang mga tao sa paligid ko. Kahit alam kong pinagtitinginan nila ako kasi may pangit na babaeng naglalakad sa lugar nila. Ipinagpatuloy ko na lang ang paghahanap ng bagong racket kaysa uuwi ako at makita ni Lola Perla ang ganitong kalagayan ko. Habang naglilibot nga ako, hindi ko inaasahang makakasalubong si Mang Lorenzo.
may dala uli siyang plastik ng karne. Pero hindi na yun mabaho sa pagkakataong yun. Samantha, ikaw yung apo ni Lola Perla, hindi ba? Ako nga po. Nako, pasensya ka na ha. Muntik na kitang hindi nakilala. Ang gulo-gulo kasi ng buhok mo, iha. Saka, hindi ako magaling sa pagtanda ng itsura. Ay, siya nga pala. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap lang po ako ng racket. Talaga? Tapos, may nahanap ka na ba? Meron po pero minalas naman kagad. Bakit? Ano bang nangyari? Basta po, minalas. Mukhang minalas ka nga talaga. Basta't mag-iingat ka, iha ha. Huwag kang magpagabi sa daan. Baka magaya ka nung isang dalaga ron sa baryo natin. Po? Bakit po? Nako, hindi mo pa ba nabalitaan? Nabalitaan ang alin po? May dalaga raw na inaswang noong nakaraang linggo pa. Tapos kagabi lang, natagpuan na lang na patay na. Sinipsip daw ang dugo. Ano? Seryoso po ba kayo? Oo, iha. Malapit na nga akong magsisi kung bakit lumipat pa ako rito sa baryong ito eh. May masasamang aswang pala rito. Nako, kung alam ko lang, sana hindi na lang ako rito bumili ng lupa. Seryoso po talaga? May namatay na po rito dahil sa aswang? Seryoso nga yun, iha. Mag-iingat ka na lang ha. Baka hindi lang isang aswang dito. Baka marami sila. Naku, o siya, paalam na muna sa'yo ha. Mauna na ako. Mag-iingat ka. Sige po, ingat din po kayo. Pag-alis ni Mang Lorenzo, hindi na mawala-wala sa isip ko ang tungkol sa sinabi niya. Nakalimutan ko tuloy ang babayaran kong 1,000 kay Doña Mercedes. Natuon ang aking atensyon sa aswang na sinabi ni Mang Lorenzo at pati na rin sa dalagang biktima na yon. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Maya-maya pa, may nakita akong mga taong nagtitipon-tipon mula sa unahan. Mukhang nagchichismisan yata at sobrang seryoso ng mukha nila. Naisip ko na baka pinag-uusapan nila ang tungkol sa aswang na yon kaya pa simple akong dumaan para palihim na magnakaw ng impormasyon. Kaya lang, sa halip na makasagap ng balita, bigla ba naman nila akong pinagtawanan kasi ang pangit ko nga raw. May isa pang nagsabi na mukha raw akong aswang. Yung isa naman, sinabi na baka aswang nga raw talaga ako. Kaya ayun, tumakbo na lang ako palayo sa kanila at bumalik na sa baryo namin tsaka dumiretso ng uwi sa bahay ni Lola Perla. Oh, Samantha, iha, nandito ka na pala. Opo, Lola. Kumusta naman ang iyong lakad? May nahanap ka bang racket? Wala po Marami pong requirements yung nakita ko. Wala po ako nun eh. Ganon ba? Naku, ayos lang yan, iha. Opo, marami pa naman pong iba dyan. Tama. O siya, kumain ka na ba? Nananghalian ka na? Hindi pa po O sige, tatapusin ko muna tong niluluto ko, iha, at nang makakain na tayo. Opo, sige po. Hindi ko pinahalata kay Lola Perla na malungkot ako at kagagaling lang sa pag-iyak. Kasi ayokong pati siya ay mag-alala at mamroblema na rin sa halaga ng perang babayaran ko. Sobrang bigat ng loob kong pumasok sa kwarto ko. Nagmumuni-muni na nga ako kaagad pagpasok ko pa lang. Pero may napansin akong kakaibang bagay na nakalapag sa aking mesa na nasa gilid ng bintana. Agad ko itong nilapitan tsaka dinampot at sinuri ng tingin. Ano ito? Kwintas? Ang laki naman yata nito. Kanino ba ito? Tsaka anong klaseng kwintas to? Bakit parang mukhang ngipin ng kung anumang dambuhalang nilalang? Matanong nga si Lola. Lola! Oh, bakit apo? Sa'yo ba itong kwintas dito sa mesa ko? Ano ka ma? Kwintas po, nandito po sa mesa ko. Sa inyo po ba ito? Ha? Anong kwintas? Abay malay ko po, kaya nga tinatanong ko po kayo Halika nga rito sa kusina, apo. Patingin ako. Anong kwintas ba yan? Kunot na kunot ang aking noo habang kinikilatis ko ng maayos ang kwintas na yon.
Hindi siya ordinaryong kwintas. Hindi yun tipong pang-fashion. Halatang sariling gawa lang yun ng kung sino mang nagmamay-ari noon. Sobrang makaluma niyang tignan at parang pandigma pa. Yun bang sinasabi nilang anting-anting? Ganon ito kung titignan ng mabuti. Kaya pagdating ko sa kusina, nilapitan na kagad ako ni Lola bago pa man ako tuluyang makalapit sa kanya. Ano ba yan, Apo? Yun na nga po ang itatanong ko sa inyo, La. Kanino nang galing yan? Aba malay ko po, hindi ko nga po alam eh. Kaya nga tinatanong ko po kayo, baka sa inyo po ito. Ano? Hindi hindi sa akin yan. Wala naman akong ganyan, Apo. Tsaka anong klaseng kwintas ba yan? Mukhang anting-anting Kaya nga po mukha talaga siyang anting-anting. Paano po kaya ito napadpad sa mesa ko sa kwarto? Nako, baka may nag-iwan yan dyan, Apo. Malapit pa naman sa bintana yung mesa mo. Oo nga po, La. Baka nga po may nag-iwan nito. Pero bakit naman? Bakit niya iiwan ng ganitong bagay sa mesa ko kung sino man siya? Yun ang hindi natin alam, Iha. Ang mabuti pa, itago mo na lang yan dyan. Malay mo, baka pampaswerte yan. Di yayaman tayo bigla. Ay nako, Lola Perla. Itatago ko na nga lang po ito. O sige, malapit na ring maluto yung ulam natin. Kakain na tayo maya-maya. Opo. Pagkatapos kong itago sa ilalim ng aking kama ang anting-anting na yon, nananghalian na nga ako kasabay si Lola. Wala naman akong ibang lakad sa araw na yon, kaya naglaban na muna ako tsaka naglinis ng buong bahay. Kinahapunan, nakita kong naligo si Lola. Hindi ko na pinansin pa yon kasi madalas naman siyang naliligo tuwing hapon. Pero noong nagbihis na siya ng magandang damit, medyo nagtaka ako kung saan ang lakad niya. Tsaka ko lang naalala na may pupuntahan nga pala siyang selebrasyon ng anibersaryo ng kasal. Doon kina Doña Mercedes at Don Perfecto. Lola, saan ka po pupunta? Doon ba sa nag-imbita sa inyong Doña? Oo, Iha. Yung sinabi ko sa'yo kaninang umaga. Teka, bakit hindi ka pa naghahanda dyan? Sasama ka sa akin. Ganun po ba? Pasensya na po pero hindi ako sasama sa inyo at hindi rin kayo pupunta ron. Ano? Anong hindi ako pupunta? Aba, hindi pa pwede yan, Apo. Wag na pong matigas ang ulo nyo, Lola. Dito na lang po kayo sa bahay. Walang aalis dito. At bakit naman, Aber? Nagkasundo na tayo kanina na pupunta ako roon at sasabahan mo ko. Opo, pero nagbago na po ang isip ko. Hindi kayo pupunta ron. Bakit nga? Bigyan mo ko ng magandang dahilan. Kasi po, may panganib. Oo, tama. May panganib na po rito sa baryo natin. Hindi na po ligtas na gumala tuwing gabi. Ano? Paano mo nasabi? Ang sabi po ni Mang Lorenzo, may dalaga raw na biniktima ng aswang dito sa baryo natin. Sinipsip daw po ang dugo. Dalaga ba ka mo? Abay dalaga naman pala matanda na ako. Hindi ako matitipuhan ng aswang na yan. Lola, wag na nga pong matigas ang ulo nyo. Tsaka isa pa, masama po ang ugali nung sinasabi niyong Doña Mercedes. Ano? Aba, hindi totoo yan, Apo. Siya pa nga mismo ang nag-imbita sa akin, hindi ba? Mabait sa akin ang babaeng yon. Bahala po kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta hindi ko kayo papayagang umalis. Kitang-kita ko ang pagmamaktol ng lola ko pagkatapos niya akong talikuran. Daig niya pa talaga ang bata. Ako itong apo niya pero siya ang mas matigas ang ulo. Sinubukan ko pang ipilit sa kanya ang pangit na ugali ni Doña Mercedes pero ayaw niya talagang maniwala. Kung sa bagay, hindi ko naman sinabi kay Lola ang pangyayari doon sa bahay ng Doña. Wala namang mabuting maidudulot kung malalaman pa yun ng Lola ko. Kinaumagahan, nagpaalam ulit ako kay Lola Perla na lalakad ulit ako para ipagpatuloy ang paghahanap ng raket. Aalis na sana ako pero gusto niya raw sumama kaya sumakit ang ulo ko. Pakiramdam kasi ni Lola bagets pa siya. Akala mo naman malakas pa ang mga buto niya. Dito na lang po kayo, Lola. Mainit ang panahon ngayon. Baka mamaya himatayin pa kayo sa kalalakad.
May payong naman tayo, iha. Tsaka ayoko nang walang ginagawa, Ang boring ng buhay. Gusto kong maglakwatsa habang buhay pa ako. Hay naku Lola naman, wag na nga pong matigas ang ulo nyo. Dito lang kayo sa bahay. Hoy, apo, ikaw namimihasa ka na, ha? Kahapon, pinigilan mo akong pumunta sa selebrasyon ng anibersaryo ng kasal. Ngayon naman, ayaw mo akong payagan na sumama sa'yo. Kailan mo ako papayagan, apo? Kapag patay na ako. Wag naman po kayong magsalita ng ganyan. O sige na, sasama na kayo. Basta wag po kayong magrereklamo na masakit ang katawan nyo pagkatapos nito, ha? Oo, apo, pangako, wala kang maririnig sa akin. Didiretso lang ako kay Lorenzo para magpahilot. Ewan ko po sa inyo. Tara na nga po. Ang daldal nyo po talaga eh. Lumakad na nga kami ng lola ko. Nagdala ko ng bote ng tubig tsaka payong at scarf para sa lola ko. Wala masyadong naghahanap ng empleyado sa baryo namin kaya doon pa rin kami nagpunta sa kabilang baryo. Naglalakad pa rin kami. Pagdating namin doon, hanap na nga ako ng hanap. Hindi na nga lang ako makahanap ng maayos kasi palagi kong tinitignan kung ayos pa ba si Lola Perla. Mukhang ayos naman siya at ganadong-ganado pa rin. Ang taas ng energy niya. Maya-maya pa, biglang naglaro ang tadhana. Nakasalubong namin sa daan sina Doña Mercedes at kasama niya ang asawa niyang si Don Perfecto. Mukhang galing sila sa palengke kasi may bitbit na basket ng mga gulay at prutas ang asawa ng Donya. Kawawa si Don Perfecto, naging tagabitbit lang ng pinamili nila. Pero mukhang mas kawawa yata ako sa pagtatagpo naming yon kaya balak kong manahimik na lang muna. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, no? Mabuti naman at nagkasalubong tayo rito, Samantha. Doña Mercedes, kayo po pala yan. Pasensya na po at hindi ako nakadalo sa selebrasyon nyo kagabi, ha? Ito po kasing apo ko, hindi ako pinayagan. Talaga? Bakit naman daw? Ewan ko nga ba rito sa batang ito? Baka naman may kasalanan siya sa akin. Mahal, wag dito. Bakit? Wala naman akong ginagawa ah. Gusto ko lang naman paalalahanan si Samantha tungkol sa utang niya sa akin. Ano ho yun? Utang? Oo, Lola Perla. May malaking utang yan si Samantha sa akin. 1,000 piso. Po? Teka lang, 1,000 piso? Seryoso po ba kayo, Doña Mercedes? Paano po nangyari yun? Paano nagkautang sa inyo ang apo ko? Talagang hindi nagsabi sa inyo ang apo niyong yan, Lola? Wala pong nabanggit itong si Samantha eh. Pwede niyo ho bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Wala na akong panahon para dyan. Marami pa akong gagawin, Lola Perla. Tanungin mo na lang yung apo mo at ipaalala mo sa kanya na sa kulungan siya pupulutin kung tatakasan niya ang kanyang responsibilidad. Yun lang po. Magandang araw sa inyo. At sa walang pasabi, umalis na nga ang Donya kasama ang asawa niyang ginawa niyang alipin. Sigurado kong nahihiya na si Don Perfecto sa ugaling pinakita ng asawa niya pero wala siyang sapat na lakas ng loob para suwayin ang ginang. Halatang under desaya ang lalaking yun. Nang tuluyan ng makalayo ang mag-asawa, tsaka lang ako binalingan ni Lola Perla. Ang talim ng tingin niya sa akin na para bang may malaki akong kasalanan sa kanya. Kaya ayun, napilitan akong ipaliwanag kay Lola ang lahat ng pangyayari doon sa bahay ng mag-asawang mayaman. Magkahalong emosyon ang nakikita ko sa mga mata ni Lola pagkatapos niyang malaman ang lahat. Naroon ang gulat, galit at pagkayamot para sa ginang. Siguradong hindi niya inaasahan na pangit pala ang ugali ng Donyang muntik na niyang tingalain at sambahin. Por Diyos por Santo, hindi ko inaasahan ganun pala ang ugali ni Doña Mercedes, apo. Sinabi ko naman po sa inyo masama talaga ang ugali niyan. Abay, hindi mo naman kasi nilinaw sa akin na ganun pala kasama. Nilinaw ko po sa inyo. Sadyang ayaw nyo lang po talagang maniwala sa akin. Masyado kasi kayong nagpapaniwala sa mga taong hindi nyo pa lubusang nakikilala, Lola. Oo na, apo. Mali na ako. Inaamin ko na. Mabuti naman po kung ganun. Pero apo, paano mo babayaran yung sinasabi ng Donya na 1,000 mong utang sa kanya? Yun na nga po ang pinoproblema ko .
Pero wag po kayong mag-alala, La. Hahanap po ako ng paraan. Ako na po ang bahala. O sige apo, naway makahanap ka kagad ng mapapasukang trabaho. Makalipas ang ilang araw, wala pa rin talaga akong mahanap na trabaho. Sobrang lala ng agawan ng racket. Kung saan-saang bayan na nga ako napupunta para mamasukan sa kahit na anong trabahong kaya ko. Pero wala pa rin talaga eh. Kahit kaya ko, hindi nila ako tinatanggap. Siguro dahil pangit ako, mukhang aswang, buhaghag ang buhok, maitim ang balat, pangit manamit at maruming tignan kahit naliligo naman ako. Kaya ayun, napag-isipan kong pumunta na lang sa bukid. May maliit kaming lupa roon na pinagtamnan ng mga saging, kamote, mga gulay at kung ano-ano pa. Titignan ko kung may mapapalaba ko roon at nang may maibenta ako sa palengke. Pagdating ko sa bukid, nakita ko ang isang buwig ng saging na medyo hinog na ang ibang bunga. Nilagari ko na nga ang puno ng saging para putulin yon. Habang abala lang ako sa aking ginagawa, napapansin kong parang may tao sa likuran ko. Kaya hinanap ko nga yun. Ganun na lang ang gulat ko nang bumungad sa aking paningin si Don Perfecto. Don Perfecto? Kayo po pala yan? Ano pong ginagawa nyo rito? Paano nyo nalaman na nandito ako? Magandang umaga, Samantha. Nagulat ba kita? Pasensya ka na ha? Nakita ko kasing may namumutol ng saging dito at medyo namukaan kita mula sa malayo kanina. Kaya nagtaka ako't lumapit na rito. Ikaw nga pala talaga yan. Opo, ako nga po ito. Sa amin itong sakahan eh. Ganun ba? Naku, magkatabi lang pala ang lupang pansakahan natin. Po? Talaga? Naku, ang galing naman po. Nagsasaka po pala kayo? Sa yaman yung yan? Naku, hindi Iha. May mga binabayaran ako magsasaka na siya mag-aasikaso rito sa lupa namin. Nandito lang ako dahil tinitignan ko mga pananim nila. Naku, maganda po yun. Nga pala, nagkita na lang din tayo rito. Sa'yo ko na lang ipapagawa ang garden sa bahay namin. Alam kong nangangailangan ka ng pera, Iha. Opo eh. Anong klaseng garden po yan? Flower garden para sa misis ko. Babayaran kita, Iha. May mga buto na rin ako para sa bulaklak na gusto ni Mercedes. Ano, payag ka bang magtrabaho? Naku, payag na payag po. Ilang araw na kaya ako naghahanap ng trabaho sa kabilang baryo, pati sa bayan. Mabuti kung ganun. Pwede ka na magsimula bukas. Pumunta ka na lang sa bahay, ha? Sige po, Don Perfecto. Darating po ako. Sige. Mauna na ako, Iha. Sige po, ingat po kayo. Napayes kaagad ako pagkatalikod ni Don Perfecto sa akin. Sobrang saya ko sa pagkakataong yon. Hulog talaga ng langit ang Don na yon. Tinuloy ko na nga ang ginagawa ko roon sa sakahan. Pagkatapos nun, umuwi na kagad ako sa bahay ni Lola Perla. Dala ko ang isang kalahating sako ng mga na-harvest naming pananim at isang balita para kay Lola. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko na kagad sa kanya ang trabahong lumapit sa akin. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat din ang Lola Perla ko. Ni hindi nga siya makapaniwala na nakahanap ako ng trabaho sa mga sandaling hindi ako naghahanap nito. Masaya ako sa balitang yan, apo. Pero sigurado ka na bang tatanggapin mo yan? Opo, La. Paano si Doña Mercedes? Mukhang may personal na galit pa naman sa'yo ang babaeng yon. Baka mamaya, hindi ka sahuran nun kasi may utang ka pa nga. Hindi naman po siguro, Lola. Si Don Perfecto naman po ang magpapasahod sa akin eh. Pero kung pipigilan siya ni Doña Mercedes dahil nga po sa utang ko, di ayos pa rin po. Para lang din akong nagtrabaho sa kanila para pambayad ng utang ko. Kung sa bagay, may punto ka riyan, Iha. O siya, kailan ka raw magsisimula? Bukas daw po, pwede na. O sige, Iha. Bukas din, pupunta ulit ako sa bahay ni Lorenzo. Po? Bakit naman po, La? Magpapahilot ulit ako, apo. Sumasakit na naman kasi ang likod ko eh. Hindi na kinakaya ng ointment. Ganun po ba? Gusto niyo po bang samahan ko na kayo? Ano ka ba, Iha? Hindi na. Asikasuhin mo na yung trabaho mo. Sigurado po kayo?
Malaya naman po akong magdesisyon kung kailan ko sisimulan ng trabaho ko doon. Hindi na, apo. Kaya ko namang pumunta ng mag-isa roon. Sige po, sinabi niyo yan Kayo pong bahala. Kinaumagahan, maaga na nga akong gumising para maghanda na. Maaga akong nagluto at naglinis ng bahay, tsaka ako nagpaalam kay Lola Perla na aalis na ako. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Don Perfecto, narinig kong nag-uusap ang grupo ng mga marites sa baryo namin. Akala ko ay nanlilibak na ulit sila, pero hindi pala. Ang lakas naman kasi ng boses nila kaya naririnig ko talaga kung sinong pinag-uusapan. Tungkol sa aswang. May pinaghihinalaan na raw sila kung sino ang aswang sa baryo namin. Kaya medyo napukaw ang interes ko. Kunwari nagpapahinga lang ako saglit, pero nakikinig na pala sa kanila. Doon, narinig ko ang pangalang Lorenzo. Agad akong kinabahan kasi wala naman akong ibang kakilala sa baryo namin na may pangalang Lorenzo. Yun lang talagang tagahilot ni Lola Perla. Nang maalala kong pupunta si Lola sa bahay ni Mang Lorenzo, para akong tinamaan ng kidlat sa sobrang kaba. Kaya ayun, tumakbo ko ng mabilis pabalik sa bahay namin. Nagulat ako sa inabutan ko. Biglang nandoon na si Mang Lorenzo sa bahay at mukhang may malalim silang pinag-uusapan ni Lola Perla. Kaya takang-taka ko. Ang sabi kasi ni Lola, siya ang pupunta kay Mang Lorenzo pero ibang nangyari. Nagtago na lang ako at palihim na nakikinig sa kung anumang seryosong pinag-uusapan nila. Naibigay niyo na ho ba sa apo ninyo ang anting-anting na para sa kanya? Oo, Lorenzo. Nilagay ko lang sa mesa niya. Hindi niya alam kung kanino galing yun. Hindi niya alam? Bakit? Hindi ko sinabi. Nagkunwari lang ako na hindi ko alam kung kanino galing. Hindi ba siya nagtataka kung saan o kanino yun nanggaling? Siyempre, takang-taka ang apo ko. Pero pinili kong wag sabihin sa kanya dahil hindi ko rin alam kung paano ipaliwanag. Ang mahalaga ay nandun yun sa kwarto niya at mapoprotektahan na siya nun. Kung sa bagay. Oo, ano nga pala ang mahalagang sasabihin mo sa akin at napasugod ka rito sa amin, Lorenzo? Pupunta sana nga ako sa inyo Nakumpirma ko na ang matagal ko ng hinala, Lola Perla. Hinala? Ano yun? Kaya pala may kakaiba akong nararamdaman tuwing makakaharap ko ang mayamang mag-asawa na yun. Kasi mga aswang talaga pala sila. Ano? Paano mo nasabi? Alam mong aswang din ako, Lola Perla. Matagal man bago ko nakumpirma, pero nakikilala ko pa rin ang kalahi ko. Masasama nga lang sila. Alam ko na ang dahilan kung bakit wala silang anak hanggang ngayon. Talaga? Bakit nga ba? Yun ay dahil kinain nila ang panganay nilang sanggol. Kinain din ang ikalawa na sana nilang anak. Mga halimaw talaga ang mag-asawang yun. Ano? Mahabaging langit. Totoo ba yan? Oo, Lola Perla. Totoong totoo. Ako mismo ang nakarinig mula sa mga bibig nila. Paano mo naman narinig? Nag-imbestiga ako. Pumanik ako sa bahay nila. Nung gabing tulog na ang lahat ng tao sa paligid, maliban sa mag-asawang aswang na yun. Nag-aaway sila. May kalakasan ng kanilang boses. Hindi ako makapaniwala sa mga impormasyong ito. Sino ba namang mag-aakalang ganong klaseng nilalang pala sina Doña Mercedes at Don Perfecto? Naku naman, doon pa naman pumunta ang apo ko. Hindi po pwede ito. Kailangan natin siyang puntahan doon. Hindi na po kailangan, Lola. Nagulat sina Lola Perla at Mang Lorenzo sa biglaan kong paglabas mula sa aking pinagtataguan at biglang sumabat sa usapan nila. Gaya ni Lola, hindi rin ako makapaniwala sa aking naririnig. Masyadong mahirap paniwalaan ang mga yon at talagang hindi ako naniniwala sa mga bagay na sinasabi ni Mang Lorenzo sa lola ko. Pakiramdam ko ay nagsisinungaling lang ang lalaking yon. Para bang may masama siyang balak kay Lola at sa akin din. Kaya nag-iimbento siya ng kung ano-anong kwento. Samantha, iha, naku, mabuti naman at nandito ka pa. Bakit bigla kang napauwi? Ayos ka lang ba? Hindi pa po ako nakakarating sa bahay ni Don Perfecto. May narinig po kasi kung hindi maganda mula sa mga sabi-sabi ng iba Narinig?
Ano naman ang narinig mo, iha? Bakit hindi nyo na lang po tanungin si Mang Lorenzo? Ha? Bakit? Ano bang meron? Ano ang ibig mong sabihin, Samantha? Narinig ko po ang pinag-usapan nyo. Aswang kayo, hindi ba? Oo, tama ka nang narinig. Pero hindi nyo kailangan matakot sa akin. At bakit hindi? Kayo na po mismong umamin na aswang kayo at lahat ng aswang sa mundong ito ay dapat lang nakatakutan. Pumapatay kayo ng mga tao. Hindi totoo yan, iha. Oo nga't aswang ako. Pero hindi ako isang masamang aswang. Tama, apo. Mabait si Lorenzo. Sa katunayan nga, binigyan ka niya ng anting-anting para may magamit kang panlaban sa mga aswang. Diyos ko naman po, Lola. Binigyan ako ng anting-anting na panlaban sa mga aswang. Pero ang nagbigay sa akin, isa ring aswang. Sa tingin niyo po ba maniniwala ako sa bagay na yan? Samantha, iha. Hindi kita pinipilit na paniwalaan ako. Ang gusto ko lang ay mag-iingat ka. Lalong-lalo na sa mag-asawang mayaman na yun dahil totoong masasama silang aswang. Baka mapahama ka pa sa pagpunta mo roon. Pasensya na po pero hindi ako maniniwala sa inyo. Wala kayong sapat na patunay. Ang mabuti pa po umalis na kayo at umuwi na. Salamat sa pagpunta rito. Sinubukan pa ni Lola Perla na ipagtanggol si Mang Lorenzo sa akin. Pinilit nila akong maniwala sa sinasabi ng lalaki na kesyo aswang daw sina Doña Mercedes at Don Perfecto. Kung si Doña Mercedes lang, mas maniniwala pa akong aswang siya kasi sobrang pangit ng ugali niya bagay maging aswang. Pero si Don Perfecto, naku masyadong malayo. Hindi ka panipaniwala ang paratang na yun ni Mang Lorenzo. Ang bait kaya ni Don Perfecto. Kaya ayun, umalis na nga lang ng bahay si Mang Lorenzo. Uuwi na raw siya sa kanila. Si Lola Perla naman, pinipilit akong pigilan na umalis ulit para magpunta sa bahay ni Don Perfecto. Hindi naman ako nagpatinag sa lola ko. Talagang pupunta ako ron kasi trabaho yon. Sobrang hirap kayang makahanap ng trabaho. Sa huli, hindi ako napigilan ni Lola Perla pero kapalit yon ang pagsama niya sa akin para daw mabantayan niya ako kahit papaano. Pagdating namin doon, nandun na nga kagad si Don Perfecto. Naghihintay sa akin sa labas ng bahay nila. Magandang umaga po, Don Perfecto. Magandang umaga, iha. Oh, may kasama ka pala. Lola ko po, si Lola Perla. Ganun ba? Magandang umaga sa inyo, Lola Perla. Magandang umaga rin po, Don. Ano nga po ulit ang pangalan ninyo? Perfecto, La. Don Perfecto. Oo, tama. Magandang umaga rin po, Don Perfecto. O sige, heto na ang mga buto ng bulaklak, iya. Tara na't pumunta na tayo sa likuran ng bahay. Doon daw kasi gusto ng misis ko na palagyan ng hardin. Sige po. Pagkahatid niya sa amin sa likuran ng bahay nila, nagkukwento muna si Don Perfecto tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Nagsisimula na rin ako sa trabaho ko. Si Lola Perla naman, nakaupo lang doon sa gilid at nanonood sa akin. Sobrang sama ng aura niya, kaya lagi ko siyang sinisenyasan na ngumiti-ngiti naman siya kahit papaano. Maya-maya pa, nagpaalam na si Don Perfecto sa amin. Kukuha lang daw siya sa kusina ng pangmeryenda, kaya nagpatuloy na ako sa aking ginagawa. Kumpleto naman ang mga kagamitan na gagamitin ko roon sa pagtatanim ng mga bulaklak. Habang abala ko sa ginagawa ko, bigla akong nakarinig ng babaeng nagsasalita. Nandun si Doña Mercedes at medyo nagtataray na naman siya. Anong ginagawa mo rito, Samantha? Hindi ba't naghahanap ka dapat ng racket ngayon para may pambayad ka na sa utang mo sa akin? Eto na nga po ang ginagawa ko, Doña Mercedes. Ano ngang ginagawa mo? Nagtatrabaho po rito sa inyo. Ano? Anong magtatrabaho ka rito? Wala akong maalalang kinuha kita bilang katulong dito. Hindi po ako katulong dito. Saglit lang po ako rito sa bahay nyo kasi gagawan ko lang kayo ng garden. Kinuha po ako ni Don Perfecto Ganun ba? Pwes, pwede ka nang umalis ngayon. Hindi pa nga po ako nakakalahati sa trabaho ko, Donya. Wala akong pakialam. Maghanap ka ng ibang trabaho. Huwag dito sa amin.
Sandali lang naman po. Mukhang hindi po yata tama na palayasin niyo ang apo ko. At bakit hindi? Kasi ang asawa niyo naman po ang magpapasahod sa kanya. Hindi naman po kayo. Wala akong pakialam. Bahay ko to at ayokong may nakikita akong ibang tao rito. Lalo na ang mga kagaya nyo. Ang papangit ng pagmumukha nyo. Maglola nga talaga kayo. Kinikilabutan ako. Aba, hindi na po tama yung ginagawa niyo Kung gusto niyong umalis kami rito, edi aalis kami. Hindi niyo na po kailangan pang laitin kami ng apo ko. Bakit? Totoo naman Nakakatakot tignan yung mga itsura nyo. Hindi ba kayo marunong maligo at magsuklay? Ang sama naman pala talaga ng ugali mo. Naniwala pa naman akong mabait ka. May nalalaman ka pang paimbi-imbita sa akin sa selebrasyon nyo noong nakaraan. At naniwala ka naman, Lola Perla. Naku, ang hina rin pala ng utak nyo Sa tingin nyo ba papapasukin ko ang isang bisitang kagaya nyo kung sakaling dumating ka nga noon? Hindi ako makapaniwala sa'yo, Doña Mercedes. Halika na nga, apo. Umuwi na tayo. Po, Lola, hindi pa po ako pwedeng umuwi. Tatapusin ko pa po itong trabaho ko rito. Tsaka hindi pa po bumabalik si Don Perfecto. Baka magtaka yun. Huwag nang matigas ang ulo mo, apo. Umuwi na tayo. Narinig mo yon, Samantha? Huwag nang matigas ang ulo mo at lumayas na kayo rito sa pamamahay ko. Hindi ako tumatanggap ng mga taong pangit dito sa bahay. Hinila ako ni Lola Perla palabas ng gate ng malaking bahay na yon. Nagmatigas pa ako pero wala akong nagawa. Labag sa loob kong umuwi sa amin kasama ang lola ko. Masama rin ang loob ko, hindi lang kay Doña Mercedes, kundi pati na rin kay Lola Perla mismo. Kaya ko naman sanang tagalan ng pagtataray ni Doña Mercedes sa akin para lang sa sahod ko. Kaso wala na, tinapon na ni Lola Perla ang tsansa kong magkapera sa araw na yon. Tuloy hindi ko napigilang ilabas ang sama ng aking loob kay Lola nang makarating na kami sa amin. Ano ba naman kayo, La? Kung gusto niyo pong umuwi, pwede naman umuwi na lang po kayo rito nang kayo lang po. Bakit talagang sinama niyo pa ako? Abay, alangan namang iwanan kita ron, iha. Mapanganib na nga ang mag-asawang yon. Sobrang sama pa ng ugali ng Donya. Hindi ko naman po yun ikamamatay. Ang mahalaga, makaipon po ako ng pera pambayad sa kanya. Marami pang ibang trabahong mapapasukan dyan, apo. Ano pong marami? Alam niyo po kung gaano kahirap makahanap ng trabaho, Lola. Huwag nga po kayong ganyan. Kailangan ko po ng pera bago pa matapos ang school year na to. At bakit naman? Malamang para makapag-aral na nga po ako ulit. Hindi niyo naman po ako kayang pag-aralin kaya nga nag-iipon po ako ng pera. Pasensya ka na, apo. Hay nako, kailangan ko rin po ng pera para makabili ako ng mga pampaganda. Ano? Pampaganda ba ka mo, apo? Bakit naman? Tinatanong pa po ba yan? Sawang-sawa na po akong makutsa sa kapangitan ko Sawang-sawa na akong mapagkamalan na aswang. Sawang-sawa na po akong pagtawanan ng ibang tao. Hindi naman totoo yung sinasabi nila, Samantha, apo. Hindi totoo na aswang ako, pero totoo pong mukha akong aswang sa kapangitan kong ito. Apo, wag mong sasabihin yan. Totoo naman po Ang pangit-pangit ko, kaya nga wala po ako maski isang kaibigan Wala ring nagmamahal sa akin. Hindi totoo yan. Nandito ako, iha. Mahal ka ng lola mo. Alam niyo po kung anong ibig kong sabihin, Lola. Tsaka isa pa, namimiss ko na po sina inay at titay sa syudad. Pati na po ang mga kapatid ko. Gusto ko na pong umuwi roon Pero hanggat pangit pa ako, hindi po ako makakauwi sa amin Pasensya na, apo. Hindi ko alam na yan pala ang nararamdaman mo. Hindi ko na pinansin ang lola ko. Humakbang ako palabas ng bahay pero bago ko pa man magawa yon, mabilis na akong hinarangan ni Lola tsaka niya sinara ang pintuan. Pinigilan niya akong umalis. Nagpumilit ako pero ayaw niya talaga. Ipinaliwanag ni Lola sa akin kung bakit hindi ako pwedeng bumalik sa bahay ni Don Perfecto. Para na raw akong naghuhukay ng sarili kong libingan noon. Sa umpisa, hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi ni Mang Lorenzo na aswang ang mag-asawang yun.
Pero nung si Lola na ang nagsabi, parang nagbago bigla ang isip ko. Hindi ako makapaniwala na bago pa man yun malaman ni Mang Lorenzo, alam na pala ni Lola Perla ang lahat. Nagkunwari lang pala ang lola ko na wala siyang kaalam-alam. Pero siya pala ang unang nakatuklas. Natakot lang daw siya kaya nananahimik. Medyo nagtampo ko saglit dahil hinayaan niya akong sumulong sa bahay na yon. Gayong alam naman pala niyang mga aswang sila. Yun pala, may mga tao na pala siyang sinabihan na bantayan ako. Mga kakilala niya raw at manunugis ng mga aswang. Ang tindi ng lihim ng lola ko. Dahil doon, nakumbinsi ako ni Lola Perla na pumunta sa bahay ni Mang Lorenzo. Magkasama kaming nakarating doon para pag-usapan ng isang napakahalagang bagay. Oh, Lola Perla, Samantha, anong sadya niyo at naparito kayo bigla? Nandito kami dahil may sasabihin sa'yo ang apo ko. Ano yun? Mang Lorenzo, pasensya na po kayo sa mga sinasabi ko sa inyo kanina ha. Ang gulo-gulo po kasi, ang dami pong nangyari sa araw na ito. Wala yun, Iha. Naiintindihan ko naman. Naniniwala na si Samantha sa mga sinasabi natin, Lorenzo. Talaga? Anong nangyari at biglang nagbago ang isip niya? Pinatunayan ko. Ikaw na nga ang magpaliwanag dito sa apo ko kung ano ang dapat niyang gawin. O sige. Bago nagsimulang magpaliwanag si Mang Lorenzo, inayos niya muna ang kanyang pagkakaupo. Nakaupo rin ako katabi ni Lola at kaharap namin ng lalaki. May dinukot siyang kung ano-anong bagay sa bulsa tsaka niya yun pinakita sa akin. Nakilala ko kagad ang itsura nun kasi katulad yun ng kwintas na anting-anting na tinago ko sa ilalim ng aking kama. Tunay ngang si Mang Lorenzo ang nagbigay nun sa akin at idinaan lang niya kay Lola. Kung bakit niya ako binigyan nun, yun ang hindi ko pa alam. Kaya tinanong ko na nga siya. Mang Lorenzo, ano po bang meron? Bakit niyo po ako binibigyan nun? Birhen ka pa ba, Iha? Po? Bakit niyo naman po naitanong yan? Sagutin mo na lang, apo. Aba, oo naman po. Birhen na birhen pa po ako. Hindi pa nga po ako nagkakanobyo eh. Bakit po ba? Kung ganon, talagang ikaw ang posibleng magiging susunod nilang biktima. Yung dalaga noong nakaraan na biniktima ni Don Perfecto, birhen din yun. Po? Teka, hindi ko po maintindihan eh. Ipaliwanag niyo nga po sa akin kung ano ang nangyayari at kung anong kinalaman yan sa pagbigay niyo sa akin ng anting-anting. Hindi lang basta-basta aswang si Don Perfecto, Iha. Isa rin siyang manyakis. Gusto niya ng babaeng birhen. Pinagsasamantalahan niya muna ang babae bago niya sinisip-sip ang dugo at kung minsan ay nilalapa pa. Silang dalawa ng asawa niyang si Doña Mercedes. Po? Totoo po ba yan? Ikaw ang bahala kung ayaw mo pa rin maniwala. Hindi naman po sa ganun, pero parang ang hirap po kasing paniwalaan eh. Masyado po silang maganda at gwapong tignan para maging aswang. Hay nako, ayan ka na naman sa pag-iisip mong yan, apo eh. Bakit ba? Kapag ba aswang, kailangan pangit ka agad? Sa ganun naman po madalas ang nangyayari eh. Tama na yan. Ang masasabi ko lang sa'yo, Iha, ay mag-iingat ka. Huwag kang kakagat sa bitag ni Don Perfecto sa'yo. Saka mas ligtas ka kung isusuot mo palagi ang anting-anting na bigay ko sa'yo. Huwag mong itago sa loob ng iyong damit. Ilabas mo talaga para mas matakot sila na biktimahin ka. Opo, Mang Lorenzo. Maraming salamat po. Pero huwag kang pakampante. Hindi ganun kalakas ang kapangyarihan ng anting-anting na yon para protektahan ka. Kailangan mo pa rin magdoble ingat at huwag kang magpapalinlang sa kanila. Opo, tatandaan ko po yan. Pagkatapos naming pag-usapan ng bagay na yon, nabanggit ni Mang Lorenzo na may lakad raw siya mamayang gabi. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, patuloy raw siyang magmamasid sa bahay ng mag-asawang aswang para maghanap pa ng dagdag na ebidensya na siyang magpapatunay sa pagiging aswang ng mag-asawang yun. Medyo natatakot ako sa balak niyang gawin, pero biglang nagsabi si Lola Perla na sasama raw siya. Tumutol ako pero ayaw magpaawat ni Lola, kaya napagpasyahan kong sumama na rin.
Sobrang kabado na ako noon. Parang hindi pa ako handang masaksihan ng sarili kong mga mata ang pagiging aswang ni na Doña Mercedes at Don Perfecto. Pero nilakasan ko ang aking kalooban. Pinalipas namin ang araw na yon na puro aswang lang ang pinag-uusapan namin. Doon pa rin kami nanatili sa bahay ni Mang Lorenzo hanggang sa naghapunan na nga kami. Pagkatapos noon, hinintay na naming sumapit ang hating gabi tsaka kami palihim na lumakad. Nag-aalala ako para kay Lola Perla kasi matanda na siya pero hindi talaga nagpapaawat ang lola kong yun hanggat desidido siyang gawin ng isang bagay. Buti na lang at malakas pa rin ang lola ko kahit matanda na. Sigurado ka bang sasama ka sa amin, Lola Perla? Kaya niyo ba ang lamig? Kayang-kaya ko yon, Lorenzo. Huwag mo kong alalahanin. Gusto ko ring makakita ng kakaibang pangyayari sa bahay ng mag-asawang yon. Baka pagkatapos nito magpapahilot na naman po kayo sa akin dahil nalamigan ang katawan ninyo. Ayos lang yun. May pambayad pa naman ako. Ano po? Ibig sabihin kada nagpapahilot po kayo kay Mang Lorenzo, lumalabas na po pala kayo sa gabi noon para maghanap ng mga aswang? Parang ganun na nga, iha. Teka, bakit hindi ko po alam yan? Dahil lumalakad lang ako tuwing tulog ka na. Diyos ko naman, Lola. Sobra-sobra na po talaga yung katigasan ng ulo nyo. Hay nako, hindi naman ako napahamak, apo. Kahit na po, ang tigas ng ulo nyo Oh, tama na yan. Tayo na't lumakad na tayo. Tahimik na ang paligid. Lumakad na nga lang kami. Balot naman ang katawan namin para hindi lamigin. Buti na lang, may liwanag ng sinag ng buwan kaya pwede nang lumakad kahit walang dalang flashlight kasi maliwanag naman sa paligid. Pagdating namin doon, naghintay muna kami ng ilang minuto. Nagtatago kami sa madilim na bahagi ng damuhan at nagmamasid lang sa bahay. Gusto ni Mang Lorenzo na pasukin namin ang gate pero hindi kayang umakyat ni Lola Perla. Lalong hindi niya rin kayang tumalon kaya nandun lang kami sa labas. Maya-maya pa, may nakita nga kaming kakaiba. Nagbubulungan lang kaming tatlo habang nag-uusap. Si Don Perfecto, Lola. Oo, apo. Ano kaya yung dala niya sa itim na plastic? Hindi ko po alam Bakit po may dala siyang pala? Hindi ko rin alam, iha. Pero masama ang kutob ko. Sa tingin ko may ililibing siya. Po? Ililibing? Ano naman kaya yun? Mukhang mas tumpak itanong ang sino. Sino kaya ang ililibing niya? Ano? Seryoso po ba kayo dyan? Hindi malabong tama si Lorenzo, apo. Nakakakilabot naman po yan. Naninindig tuloy ang mga balahibo ko. Pupunta na si Don Perfecto sa likuran ng bahay nila. Oo nga, tara na't sundan natin. Lilipat tayo ng pwesto. Oo, dahan-dahan lang po Huwag kayong lumikha ng ingay. Ingat na ingat kami habang naglalakad papunta sa bagong pwesto para makita namin si Don Perfecto mula sa malayo. Para kaming mga magnanakaw sa kinikilos namin. Buti na lang at walang alagang aso ang mag-asawang yun, kaya walang tumatahol sa amin. Kasi kung meron, talagang kanina pa kami nahuli. May ilan silang kapitbahay pero medyo malayo ang pagitan ng bahay nila mula sa isa't isa. At saka mukhang wala ring mga alagang aso ang mga naninirahan doon. Pagdating na nga namin sa nilipatan naming pwesto, nakita naming may nililibingang parang karne si Don Perfecto. Parang may dugo pa nga Doon niya yun nilibing sa area kung saan ko dapat gagawin ang garden. Lola, ano po yung nililibing ni Don Perfecto? Sino nga iha? Sino? Sigurado kung tao yan. Malakas ang kutob kung mga bahagi ng katawan ng tao yung nililibing niya. Ganon din nga ang hinala ko, apo. Kadiri naman po yan. Parang gusto kong masuka. Shh! Tumahimik kayo. Baka mapansin niyang may tao rito. Opo. Siya nga pala, apo. Suotin mo itong anting-anting mo. Po? Naku, dinala niyo po pala ito? Oo, pinaghandaan ko na ito kung sakaling may ganitong klasing lakad tayo. Salamat po, Lola. Madali ka't isuot mo na. Opo,
Siya nga pala, kung sakaling maamoy nila tayo mula rito, tumakbo ka na kagad kasama ni Lorenzo, apo. Ano po? Aba, hindi pwede yan, Lola. Sama-sama tayong pumunta rito kaya sama-sama rin tayong aalis. Tama ang apo mo, Lola Perla. Hindi ka namin iiwan dito. Ano ba naman kayo? Alam niyong matanda na ako at hindi na ako ganun kalakas tumakbo. Kailangan iligtas ang apo ko. Siya naman ang mas kailangan nila eh. Sigurado kung hindi na nila ako gagalawin dahil matanda na ako. Sigurado ka ba dyan, Lola Perla? Anak ng Tokwa, Doña Mercedes? Para kaming tinamaan ng kidlat sa matinding pagkagulat dahil sa biglaang pagsulpot ni Doña Mercedes mula sa likuran namin. Wala kaming kamalay-malay na nandun na pala siya at nakangising nakikinig sa pinag-uusapan namin. Dahil sa gulat ko, napaatras na nga ako nang wala sa oras. Ganon din si Lola Perla at Mang Lorenzo. Hindi kami nakakilos kagad kasi may mga lalaking kasama ang Donya. Parang mga tauhan niya yata kaya lalo akong kinabahan para sa kaligtasan namin. Nasa 5 yung mga lalaking nasa likuran ng Donya. Ang lakas ng loob niyong pumanhik dito? Hindi na talaga kayo nag-iisip ah. Lola Perla, Samantha, tumakas na kayo. Ako nang bahala sa kanila. Ano po? Ang dami po nila oh. Hindi niyo po sila kakayanin, Mang Lorenzo. Kaya ko sila, Iha. Magtiwala ka lang sa akin. Tumakas na kayo ng lola mo. At sinong may sabi sa inyong makakatakas kayo? Walang tatakas. Hulihin niyo ang 3 ito, mga bata. Bago pa man kami makatakbo, naharangan na nga kami ng mga lalaking tauhan ni Doña Mercedes. Mabilis nila kaming hinuli at ginapos, tsaka kami pinipilit na hilahin papasok sa gate ng bahay ng Donya. Nagpupumiglas kaming 3, pero hindi namin kaya ang lakas ng mga lalaking yun, hanggang sa tuluyan na nga kaming makapasok sa bahay nila. Nandun naghihintay si Don Perfecto at talagang ang sama-sama ng pagkangisi niya sa amin. Ang dating malaanghel niyang muka ay napalitan ng malademonyong aura. Hindi ako makapaniwalang nagawa akong lokohin ng taong yun. Igapos niyo sa upuan ng mga bihag. Anong gagawin mo sa amin, Doña Mercedes? Maghintay ka lang, Lorenzo. Huwag kang atat. Hoy, bruha! Pakawalan mo kami rito! At bakit ko naman gagawin yon? Dahil wala ka namang mapapala sa amin. Anong wala? Nagpapatawa ka ba, tanda? Sa'yo at sa Lorenzong yan, baka wala akong mapapala. Pero kay Samantha... Bakit? Anong gagawin niyo sa akin? Hindi niyo naman siguro kailangan ng birheng gagahasain, ano? Patawa ka talaga, Samantha. Hindi ko kailangan yon. Pero kailangan ka ng aking asawa. Hindi ba mahal? Oo, mahal. Nababaliw na ba kayong mag-asawa? Paano niyo nakakayang sigmurain ang bagay na yan? Wala ka nang pakialam doon, Lorenzo. Oo, wala talaga akong pakialam. Pero hindi lang ako makapaniwala sa iyo, Doña Mercedes. Hinahayaan mo lang ang asawa mong tumikim ng ibang babae bago niya papatayin? Hindi ka ba naninibugho? Manibugho? Ano ko, bata? Huwag ka nang magtaka sa mag-asawang yan, Lorenzo. Hindi lang sila mga aswang kundi mga baliw rin. Nasisiraan na sila ng bait. Humalakhak ng sobrang lakas si Doña Mercedes, tsaka niya inutusan ng mga lalaking tauhan niya na bantayan kami. Pareho na kaming nakaupo sa silya roon habang nakagapos ang mga kamay namin sa likuran, pati na rin ang aming mga paa. Pagkatapos noon, umalis muna saglit si Doña Mercedes at sumunod naman ang kanyang asawa at ilang mga tauhan. 2 lalaki na lang ang nagbabantay sa amin. Hindi ko alam kung saan sila pupunta, pero masama ang kutob ko eh. Mukhang may iba pa silang binabalak na gawin sa amin at ayoko nang isipin pa yon kasi lalo lang akong natatakot. Tahimik na lang akong humihiling na sana ay biglang magmilagro at makatakas kami roon. Makalipas ang maraming minuto, nagulat ako nang biglang kumalabog ng ingay. Pero mas nagulat ako nang makita kong si Mang Lorenzo pala yun na nakikipagsuntukan sa 2 lalaki. Hindi ako makapaniwalang nagawa niyang kalaga ng kanyang sarili. Wala akong ideya kung paano niya nagawa yun. Mag-iingat ka, Lorenzo! Huwag kayong mag-alala. Makakatakas tayo rito. Lola, paano nakalaga ni Mang Lorenzo ang sarili niya?
Hindi ko alam, iha, pero mahusay siya sa ganitong bagay. Hindi nagtagal, bagsak na nga sa sahigang dalawang lalaki. Tuwang-tuwa ako na may halong matinding kaba. Kinalaga na nga kagad ni Mang Lorenzo si Lola Perla. Pagkatapos nun ay tsaka niya ako binalingan. Sobrang bilis ng pintig ng puso ko dahil baka maabutan kami ng Don at Donya. Buti na lang at talagang malawak at malaki ang bahay nila. Mukhang hindi nila naririnig ang mga pangyayari sa loob ng silid kung saan nila kami ikinulong. Pagkatapos akong kalaga ni Mang Lorenzo, mabilis akong tumayo para tumakas na sana kami roon. Kaya lang, biglang pumasok ng silid sina Doña Mercedes at Don Perfecto, kasunod ng iba pa niyang mga tauhang lalaki. At saan naman niyo balak pumunta? Kung ayaw niyong dumanak ang dugo niyo rito sa sarili niyong pamamahay, patakasin niyo na kami, Doña Mercedes. Anong sabi mo? Patawa ka talaga, Lorenzo. Ang lakas din ng loob mong magmayabang dito sa sarili kong pamamahay. Sa tingin mo ba makakaalis kayo rito ng buhay? Hindi ako nagmamayabang, Doña Mercedes. Nagbibigay lang ako ng babala sa inyo ng asawa mo. Matapang ka, Lorenzo. Tignan natin ngayon ang tapang mo. Ako ang harapin mo. At sa isang iglap, bigla na lang sinugod ni Don Perfecto si Mang Lorenzo, kaya bigla akong napaatras at napakapit sa braso ng lola ko. Hindi lang si Don Perfecto ang kalaban ni Mang Lorenzo, kundi maging yung tatlong lalaki na sunod-sunuran sa mag-asawang aswang. Ilang beses na ngang napapasigaw si Lola para sabihing mag-iingat si Mang Lorenzo, lalo na't aswang ang kalaban niya. Ewan ko lang dun sa tatlong lalaki. Dahan-dahang humahakbang si Doña Mercedes papalapit sa pwestong kinaroroonan namin ni Lola Perla. Kaya pabilis din ang pintig ng puso ko. Huwag kang lumapit sa akin! Bakit? Hindi ka pa ba handang mamatay, Samantha? Huwag kang matakot sa babaeng yan, iha. Hindi nila tayo tuluyang masasaktan dahil may suot tayong anting-anting. Siguraduhin mo lang na hindi niya matatanggal yan sa leeg mo. Opo, Lola. Sa tingin niyo ba'y matatakot niyo ako sa anting-anting na yan? Hindi ako natatakot dyan! Kung ganon, patunayan mo! Nataranta ako bigla nang inatake kami ni Doña Mercedes. Ilag ako ng ilag sa pag-atake niya sa akin. Ganon din ang ginagawa ni Lola Perla tuwing siya ang binabalingan ng Donya. Sobrang nag-aalala na ako para sa kalagayan ng lola ko. Ni hindi nga kami gumaganti ng atake sa Donya kasi iwas lang kami ng iwas sa kanya. Habang nakikipaglaban kami, nahagip ng paningin ko si Mang Lorenzo na parang nanghihina na. Pero bagsak na yung tatlong lalaking tauhan ng mag-asawa kaya medyo napanatag ako. Si Don Perfecto na lang ang kalaban ni Mang Lorenzo sa mga sandaling yon. Apo, tumakas ka na rito! Po, hindi pwede yun, La. Sabay-sabay tayong aalis dito. Hindi kayo aalis. Magkamatayan na. Dito kayo ililibing sa pamamahay ko. Huwag kang magyabang, Doña Mercedes. Alam kong hindi mo magagamit ang kakayahan mo bilang aswang dahil sa suot naming anting-anting. Baka ikaw ang ililibing dito sa sarili mong pamamahay. Ah, ganun ba, tanda? Pwes, tignan natin. Naku, hindi! Lola! Saglit akong natigilan ng hampasin ni Doña Mercedes ng upuan ng lola ko. Nanlaki ang aking mga mata habang bumagsak si Lola sa sahig at mukhang nawalan siya ng malay. Agad akong tumakbo papalapit sa kanya tsaka siya niyakap. Sigaw ako ng sigaw sa pangalan ni Lola pero hindi siya gumigising. Hindi ko napigilang umiyak sa labis na pag-aalala. Sa kabilang banda naman, nakita kong bagsak na rin sa lupa at may iniinda ng sakit sa katawan si Mang Lorenzo. Si Don Perfecto naman, nakaupo na sa gilid at mukhang nangihina na rin kaya napangisi ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Parang nagkaroon ako bigla ng lakas para lumaban. Sa isang iglap, bigla na lang akong tumayo at mabilis kong dinampot ang upuan na ginamit ni Doña Mercedes sa lola ko. Tsaka ko yun binato ng malakas sa kanyang ulo kaya bumagsak na din siya. Hindi ko siya tinigilan. Hinampas ko siya ng hinampas gamit ang silya na yon. Mahal! Hayop kang babae ka? Hindi ka na naawa sa matanda?
Papatayin kita, Samantha! Ikaw ang papatayin ko para ito sa lola ko. Ito naman para sa mga inosenteng taong biniktima nyo ng asawa mo. Tigilan mo na ang asawa ko, Samantha! Hindi! Papatayin ko ang bruhang ito! Tama na, Samantha! Tama na! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Hindi ako tumigil sa paghampas sa kanya. Nagmamakaawa na siya sa akin pero tuloy pa rin ako hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala ng malay. Napasigaw ng malakas si Don Perfecto dahil doon. Siya naman ang binalingan ko. Nahihirapan na pala siyang makatayo. Huwag, Samantha! Maawa ka! Awa? Alam niyo palang salitang yan? Bakit hindi niyo ginamit sa mga taong nabiktima niyo? Hindi namin mapigilan ang sarili namin, Samantha. Mga aswang kami. May mga aswang na hindi masama, Don Perfecto. Bakit pinili niyong maging masama? Hindi namin piniling maging masama. Tinutugunan lang namin ang tawag ng aming tiyan, Iya. Likas sa amin yun. Mahirap labanan dahil ikamamatay namin yun. Pwes, kayo ang dapat na mamatay! Apo, wag! Hahampasin ko na nga sana ng silya ang ulo ni Don Perfecto pero napatigil ako nang biglang sumigaw si Lola. Doon ako parang bumalik sa aking sarili. Naisip ko bigla na kasalanan ng pumatay. Wala akong pinagkaiba sa kanila kung papatay rin ako, kaya binitiwan ko na kagad ang silyang yon. Nagwakas ang tagpong yon sa pagtakas naming tatlo. Hindi na makatayo pa si Don Perfecto kaya hindi niya kami napigilan. Si Doña Mercedes naman, hayun at wala pa ring malay. Dahan-dahan kong ginising si Mang Lorenzo at sa kabutihang palad, nagising naman siya. Tsaka kami sabay-sabay na umalis sa bahay na yon. Magmula noon tahimik na ang baryo namin. Nabalitaan kong lilipat na raw ng baryo ang mag-asawang yon at hindi ko alam kung saan. Pero bago sila umalis, bigla kaming kinausap ni Doña Mercedes at Don Perfecto. Humihingi sila ng tawad sa amin at nangangakong magbabagong buhay na raw sa malayong lugar. Leksyon na raw para sa kanila ang nangyari. Mukhang taus-puso naman ang paghingi nila ng tawad sa amin. Kaya ayun, umalis na sila ng tuluyan paglipas ng ilang buwan nilang pananahimik mula noong mabugbog namin sila. Ay, sa wakas payapa na rin tayo, Lola. Oo nga, Apo. Salamat sa katapangan mo. Hindi lang naman ako, La. Salamat din po sa inyo ni Mang Lorenzo. O siya, kumain ka na at papasok ka pa sa eskwelahan. Opo, Lola. Napangiti ako. Nakapag-ipon na ako ng pera para sa pag-aaral ko. Nakahanap na kasi ako ng magandang trabaho tuwing gabi. Estudyante sa umaga, tindera naman sa bakery sa gabi. Bukod pa ron, binigyan din ako ni Doña Mercedes ng malaking halaga ng pera kahit hindi ko na raw bayaran ang utang ko. Hindi yun bayad kundi tulong niya raw para na rin sa konsensya nila ng asawa niya. Gamitin ko rin daw para sa pagpapaganda ko bukod sa pag-aaral. Kaya ayun, nagpapaganda na rin ako at inaayos na ang sarili ko pero hindi na bumalik pa sa syudad. Napagtanto kong mas okay na pala ang buhay ron sa baryo. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, natutunan ko na kahit ang mga pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kaya pa rin pala nilang magbago. Kaya wag nating huhusgahan ang masasamang tao. Wag din sana tayong manlait ng kapwa. Kung pangit sila sa paningin nyo, wag nyo nang ipamukha pa. Ang importante ay hindi kayo sinasaktan. Alalahanin natin na walang pangit sa mata ng may kapal dahil lahat tayo ay kanyang nilikha. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kina Ma'am Lita Dorico, Ma'am Catherine Alipio, Angelo at Amor Alipio, kay Rachel Cacalda na nag-birthday po noong August 23 at kay Sir Modesto Jr. Cacalda ngayong August 28 naman po ang birthday niya. Happy birthday po sa inyo! Hello din po kay Ma'am Elizabeth Dungca from Pampanga, kay Ma'am Abby Ruiz, kay Ma'am Wilma Leses, kay Sir Jerome Musa at kay Ira. Salamat po sa pakikinig nyo. Shoutout din po kay Ma'am Roda, Sanoda at Sabaresa family, sa Galedo family, kay Jenilyn Jacobe, kay Annalyn Dablas, kay Ma'am Mary Biatin, kay Ma'am Arlene Castro Ramos,
kay Mayra Notarte at Jenny Espiritu from Jensan, kay Ma'am Emma Dumato, kay Mergy Jade Arosa, kay Ma'am Rida de la Cruz, kay Dana at Jordan Gaton, kay Tryhard 9K Gaming, kay Iva Jean RG, kay Ma'am Vivienne Baterbonia na lagi pong nag-heart sa upload natin, kay Sir Ernesto De Vera na nag-comment po sa Selosang Dalaga upload. Ang sabi po niya, maganda ang kwentong ito at may aral. Hindi talaga mananalo ang masama sa kabutihan. Salamat po sa pagko-comment, sir. At sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Celestina Sigua, kay Rubilin Eneria at sa Eneria family, kay Ma'am Alma Flores, kay Ma'am Tina Dekit, kay Ma'am Rosalina Bugayon at Sir Richard Cayon, kay Lurian Vitalicio, kay Sir Lance, kay Crisgel Mamado, kay Ansky, kay Ma'am Ana Vencer Francisco, kay Ma'am Jonah Halog na nagbanggit po na may fake account po tayo at ninanakaw ang videos natin. Salamat po ma'am sa pagsabi para ma-report po natin yan. Kay Sir Cliven Dubalan, kay Ma'am Jane Engwa na lagi rin pong nag-heart sa mga upload natin, kay Ma'am Milrose Demate na nag-comment po sa Selosang Kaklase upload. Ang sabi po niya, "Good evening Miss Winnie, natuwa po ako sa ending ng kwento natin. Patunay na hindi po lahat ng masama ay walang awa. Salamat po sa pagko-comment ma'am." Shoutout din po kay Ma'am Queenie, kay Ma'am Cristina Santelices, kay Marybeth Cruz, kay Ma'am Emily Gandia, kay Papa Hens Vlog, kay Christ Jerusalem, kay Ma'am Maricel Pohas, kay Ma'am Lani Payuyo. Hello din po sa mga avid listeners natin na sina Ma'am Pamela Allen, Tutsi Roll, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Elgin TV Vlog, Ma'am Celine Yu at kay Ma'am Lotlot Soberano. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento nating ito. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para din po mabilis nyong makikita kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated kung may bagong upload po tayo. Pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated kung may bagong upload po tayo. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.